kagagalitan niya yung nagbibigay ng testimonya tapos umaabot pa sa puntong nagmumura siya or something. Ang nakakaloka yung mga TikTok kasi paulit-ulit nilang piniplay yung sinasabi ni Sandro na dirin-dirin ako sa sarili ko, halos mapulong na po yung ari ko. Pag 4! Kiking! Tumawag! Pero bago ang chikahan, bati muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. And ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia! Ang lalakas ng boss! Kaan mo na! Mega non! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Pooh! And welcome to Marites University! Gata sa energy, Webes kasi! Ano ba meron pag Webes? Wala ang daming surprises. Wow! Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatakilik sa ating channel. Kung bago pa lang po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo po ma-miss yung ating mga weekly episodes at syempre, yung iba pa mga showbiz-related content. Bakit biglang may pag-ilaw ako dito? Yung parang... Dito walang ilaw. Pero dito walang ilaw. Anyway, mga Marites, simulan na po natin. Ito po ang isang linggong Chismis! Umpisa pa lang, may mga reklamo na. Sabi ko, parang ano to? Ano ba yan? Ayun na. Ayan, Ito na. Nasaan na ba kasi mga tao dito? Ano ba? Ano ba? Unti-unti na lang. Long weekend! Bagay. Kaya Ay, wala naman daw sila long weekend. Aligagana. Hindi daw sila mag-long weekend. Kayo, swerte yung mga may long weekend dyan. Happy long weekend! Diba holiday na? Na Friday, tapos Pero sa Monday, holiday Monday holiday. Live pa rin tayo sa Monday, sabi nila. Dapat lang. Double pay ba yun? Sila, Anyway, baltaan na natin yung mga Marites. Ito, Pia Wurtzbach. Natatamaan nga ba si Heart Evangelista? Propa nito. Yes, kasi di ba nung nakaraang episode, pinag-usapan natin yung tungkol dun sa jewelry na isinuot ni Heart dun sa kanyang alaga. Nasabi naman niya, which is tama naman, karapatan niya, alahas niya yun, aso niya yun. So, isusuot niya o gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. True. Eto naman, sabi na naman ng mga netizen kasi may post itong si Pia tungkol dun sa kanilang mag-asawa, anong update, bla 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 bla. So nagbigay siya ng mga paandar na mabuti nga daw yung asawa niya, maunawain, kahit may distansya sila, hindi sila madalas nakikita, masipag at talagang ginagawa ang lahat para maganda ang pagsasama nila. Ano sinabi And then niya? sa bandang huli, sinabi niya yung, excuse the cheese, but I am so grateful to have a partner who lets me fly and reach for my goals. Yung cheese pa lang na-emote ng mga tao. Anong klaseng Bakit? cheese ba? Dahil Kaya nga guys, si Heart may cheese din, di ba? Ano ba yan? Bakit inaalaw din naman ni Senator Cheese si Heart? Di ba? Fly nga lang fly si Heart. Anong klaseng cheese ba? And reach the goals. Anong klaseng Baka cheese? naman wala Malay naman ko. yun. Binigyan lang Wala natin. namang connect. Wala namang connect. Ayun lang. Sinasabi, alam mo naman, pag nagpaparinggan yung dalawa, hindi Correct. sinasabi nila baka pinatatamaan, sinasagot ng ganyan. Pero alam mo kasi di ba minsan, yung parang lagi na lang may, ano po yun? Unan. May delivery po ng Lazada, Shopee. Ano ko lang Lazada? Sorry po. So ito, Ano din? Tawag dyan? Nakakalungkot din, no? Dahil lang, alam na natin kung anong pinagmulan Natapos siya, no? ng Pia versus Heart. Glam Dahil doon sa mga Glam gamit team. niya. Oo. Yeah. Kaya nga di ba minsan nakala, yung parang pinag-aaway, pero yung concerned na pinag-aaway, hindi naman pala talaga affected. Posible naman Minsan yun. ganon. Oo. Pero baka kayo nga affected na sila. Baka pero dahil sa ayaw tumigil, baka maging affected. Oo, di ba? Oo, kasi may mga ganon ng post eh. At saka I'm sure, hindi naman sa pinangungunahan ko yung glam team na yun, I'm sure marami ng chinika yun kay ganito, ganyan. Ay, just kilala natin ang mga akla. Aminin mo naman, yung ibang mga blind item natin ang gagaling sa glam team.
Ay, totoo naman. Yes. Totoo. Agree. Okay, ito, Bel Mariano, pinasilip ang bahay na pinagagawa. PhD? Yes. Alright. Alam mo, parang kailan lang nung ni-report natin dito, yung pinakita naman niyang groundbreaking nung kanyang magiging bahay. Ngayon, hindi yan, sa US yata. Ngayon, kapopost lang ni Bel sa kanyang Instagram account. Ito. Ayan, nagulat ako. Ganda. Halos buo Buo na na. eh. Kung titingnan mo, no? Ang bilis. Pero sa nakikita ko sa picture, naku, mukhang ang bongga, mukhang ang laki. At talagang... Out of town. Alam Ang mo, ganda ng view. Probinsya siguro yan. Hindi, palagay ko, baka antipolo na naman to. Something. Ano? Mataas na lugar. Somewhere there, oo. Or kung QC man, yung medyo hindi pa, no? Oo. Then, ang daming mga nag-comment. Kauna-unahan na si Donnie Pangilinan na parang ang sabi yata niya ay exciting or gano'n. So ang daming happy para kay Bel. Oo naman. Actually ako din nakaka-happy. Alam mo ngayon talaga yung mga artista ngayon siguro natutunan talaga sila dun sa mga dating Nakaraan, artista. yeah. Oo. Na talagang nasisino pa nila yung pera nila. May kinapupuntahan. Correct. At hindi na pupunta sa bisyo. Tama. Hindi na pupunta sa masamang ano. Oo. Alam mo, dapat malaki pagpasalamat talaga nila doon kay Mr. M. Kasi Oo, pinalagay yes, talaga totoo nila din. sa kontrata yan eh. Yes. Yung mga kapamilya ganun. artist na pumirma sa kanila ng malalaki, talagang nagsusubi sila. Yes, Kinakausap yung oo, parents para ito. At saka din, may mga magulang naman din na ginaguide yung mga anak nilang artista. Minsan kasi di ba yung mga magulang, sila yung humahawak ng pera. In fairness naman, may mga magulang ng artista na ginaguide yung anak nila. Mapalad ka kung ang magulang mo ay i-guide talaga Yeah. at marunong humawak ng pera. True. Pero may Pag mga pinakalaman yung magulang pera. din na Mas nauuna pang gumastos kesa dun sa hindi naman kumita. kasi Kaloy Yulo ha, diretsuala. Pero ako talaga, may mga alam ako na may mga magulang pa rin na hindi ganon karunong humawak ng pera na mga pinaghirapan ng sa anak. pera. Overwhelmed. Kumbaga, waldas ng waldas. Kaya ako believe kay tatay ni Ninyo Mulak nung araw. Ay, Kasi oo. nung maging child wonder siya talagang inalagaan Na-invest nung yung- nag-invest talaga. Tsaka Na parang hindi may- pwedeng galawin yung pera na yun at a certain, hanggat hindi dumadating si Ninyo sa certain age Tawag na sa, gano'n. parang ano doon? Kemi fund. Parang ganon. trust fund. Trust fund. Oo, Yun. Tama, Diba? oo. Mabel, tuloy-tuloy mo lang yan. Tsaka ibang Good luck. may perang artista, mga youngsters, pag-ingatan ng pera. Correct. Yes. Okay, ito, Nadine Lustre, tinawag na aesthetic queen. Andito, Mr. Aesthetic. Fu. Ayan, hindi kasi nagsimula yan Sexy, kapag nagpo-post si Nadine sa Sa Siargao yan? sa kanyang social media accounts. Kasi parang, tinan mo, laging glamorosa. Halimbawa, naglakad lang, pero ang glamour nung dating. Minsan naman, may mga pagkakataon na may pinicturean lang siya, hindi siya kasama doon sa picture. Pero ang tingin ng mga tao, ay, ang aesthetic. Laging ganun yung yung comment. At naku, Tagalog na yung pagka-aesthetic. Spell nga aesthetic. Ang katulad niyan, wow, sinuspend ang Sunday Mass para aesthetic. Iba ka, President. Ibig sabihin parang, tingnan mo, sa may simbahan siya, parang pinatigil daw ang misa para lang makapag-pictorial siya na maganda. Ito pa, inalis yung white lady sa likod para aesthetic. Mga ganun yung mga comment ng mga netizens or mga followers niya. Tsaka minsan may mga drama sila din. Hindi ko alam kung totoo. May nakita ko nagsuswimming siya. Tapos may dalang bote ng empty or bote ng alak. Tapos sinabi, for aesthetics. Pero gusto ko malaman, Mr. Fu, bakit siya tinatawag na president? Kahit sa mga previous na mga Presidente ang presidente. tawag sa Bakit? Hindi ko rin alam. Presidente. Oo. Presidente. Di ba? Oo, may Sa mga tawag di siyang ba? Yung ganon. mga Mga nagbabiral fans siya niya. before, Oo. tinatawag siyang ganon. Oo nga, no? Pero alam ko siya, Baka may mga kamarites tayong alam. PhD, di ba? Di Ayan. parang, di ko alam kung may connect ba to sa nakaraang eleksyon. Na isa siya sa mga Supporters? youngsters na Very vocal. Kumbaga, he yung speaks kanya. her mind. Hindi okay. kagaya ng mga iba na palaging pa-playing safe. Yung ganun. So, ibig sabihin, But I'm not sure kung yun yung talagang reason why Baka alam presidente. ng mga- Pero tama ka, Pero baka parang rin. noon ko pa nakikita yung Oo. ina-attribute sa kanya yung presidente o presidente. Pero hindi nga, in fairness naman kay Nadine, Nadine. siya she speaks her mind, Yeah. totoo. Tsaka parang wala siyang keme sa mga, di ba no? Pag nagsalita siya, yun ang nararamdaman niya, yun ang opinion niya, so take it or leave it. Ganun Tama. si Nadine, no? Tama. Oo.
Ito, December Avenue, wish pa rin kumanta ng OST ng Katden movie. Page 3. Yes, kasi di ba ang kanilang successful na Hello, Love, Goodbye, ang isa sa mga OST doon, yung kanta ng December Avenue na Kung Di Rin Lang Ikaw. Na ang I think ang kumanta yata ay si Moira, kung di ako nagkakamali. Yun. Si Moira. So, syempre, dahil nga ginagawa uli ngayon ng parang part 2 or sequel ng Hello, Love, Goodbye, na ngayon ay Hello, Love Again naman. So, tinatanong sila kung may offer na ba sila, inalok na ba sila to, again, do the theme song or OST ng bagong movie ng Katden. Pero sinabi naman nila na wala pa raw offer. At if ever, syempre, sobrang magiging proud sila and happy kung sila nga ang kakanta muli ng theme song. Kasi, let's all face it, talaga namang lumikha ng history ang Hello, Love, Goodbye, na bahagi sila doon. Na yung theme song na yun kumbaga parang nagiging LSS din sa marami after watching it. Naging yun. national anthem. Correct. And speaking of December Avenue, magkakaroon sila ng bongga concert sa SM MOA, sa MOA Arena, sa MOA Arena on August 30. Ang title din, Ilalim ng Araw ba? Buwan. Hindi. Buwan si ano yun? J.K. Labaho. J.K. Labaho yun. O basta sa may ilalim. Ng tulay. December. No. Sa Bituin yata. Di ko alam. May police. Sa ilalim ng Bituin nga yata. Sa ilalim ng tulay. Yeah. Basta sila yung most stream sa Spotify. Oo, yung Matad ka ng press ko, hindi nyo natadala Hindi ko na maganda. Iba ba yun? Sa ilalim ng... Sa'yo ko nga nalaman yung December Avenue kasi pinost mo. pinost ko ba? Grabe ko, sikat ang ano. Hindi, nalaman ko na may press con at meron. na May Maya. pa-press con at may Kasi nga pa-concert. okay. Ano? Obligation na namin mag-post. Kaya nga, pero may Diba? obligation. Part of the job. Obligation mag-post at saka mag-send ng link. Part of the job. Tama nga, sa ilalim ng mga Bituin, December Avenue concert on August 30 bilis. sa MOA Arena. Sino guest nila? Wala pa. Surprise! Ano yun? Regalo na sa kanilang 15 years sa show. industry. Okay. At actually, sold out na agad kasi ganito yan. Sa, di ba, magre-release ka muna ng mga halimbawa, itong portion na to. So, pagka-release pa lang nila, nagulatin sila, sold out ka agad. Naku, marami bumiling mga scalpers. I'm sure. Whatever. Pero marami naman talaga kasing fans ng December Avenue dahil maraming nakaka-relate sa kanilang mga music. Bago ko... Dinadala ko sa mga shows yan. December Avenue. Directed Kilala by yan. Paolo Valenciano. Ang benta ni Paolo, ha? Bago ko umalis sa radio, isa sa mga laging pinapatugtog ang mga awitin ng December Avenue. In fairness naman. Kaya Congratulations. December And good luck. Avenue ang name nila kasi nga yung huling buwan daw yon ng taon. Tapos para mag-look forward sila ng January next year. Ano ulit yung title ng concert? Hindi ko June? alam. Sa ilalim ng mga bituin. sa ilalim. Anyway, ito na. Eraserheads, binigyan ng mataas na parangal ng UP system. Yeah, UP Community System. Kasi buong UP, ano yun Kasi system lang nakalagay dito. Hindi lang diliman, hindi lang ganyan. Pinakamataas na karangalan yung binigay sa kanila yung Gawad Oblation. Yes. Di ba binigay sa kanila na last Tuesday, present lahat yung 4 na members ng Eraserheads na sina Eli Buendia, Buddy Zabala, Raymond Marasigan, and Marcos Adoro. Mismo nga mong UP President si Angelo Jimenez ang nagabot niya at sinasabi niya yung pinasasalamatan yung matinding contribution ng banda sa local music scene na kahit hanggang ngayon ay ginagamit pa rin at inaawit pa rin ng mga bagong generation ng mga mahihilig sa music. Diba? Yun. Doon may kwento lang si Eli Buendia na dahil daw sa kanta niyang Pare Ko ba? Nakapasa siya sa Spanish ba yun or something? Tumas daw yung grade niya sa subject. Mga taga-mascom yung mga yan. Diyan may yung kasama si Mama Lu. Binigyan naman na award si Mama Lu. Yes, ano naman siya? TV and communication. Congrats, Tita Malu! Yeah, pati na rin sina Robbie Alampay. Lahat may mga taga-mascom. Bongga, ha? Wow! Yan.
Congratulations! Congratulations! Ako laking eraser heads ako, no? Yes. Hello, God! Yan ang kapanahunan. True. Malungkot lang ako na balita ang ating susunod dahil nanay na Angelica Panganiban na si Tita Annabel Panganiban pumanaw na PhD. Yun nga, nang pumanaw si Tita Annabel Panganiban o kilala sa tawag na Bella. Yan. Pero ako tawag ko lang talaga sa kanya, Mami. Yan. So, pumanaw siya noong August 20. Pero, in-announce lang to ni Angelica ng August 21 ng gabi sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. At art card lang yung pinost niya. Wala pa siyang any caption or anything. So, posibleng siguro. Kasi si Angelica ay ang nag-iisang anak ni Tita Annabel. Okay. Pero syempre, alam naman na natin ng kwento sa likod ng non, di ba? Yun. Si Tita Annabel talaga, kung naging familiar kayo, ako, very familiar kasi bata pa lang si Angelica, ang TV days pa lang, talagang si Tita Annabel na yung kasama ni Angge. Kumbaga mula audition, lahat taping, shooting, yan, yung mag-inang yan. Parang yan dalawa. Minsan away bate, pero talagang they love each other, syempre. Tsaka nung kinasal si Angelica, di ba? Nagbigay pa ng mensahe si Mother Dear. Ang lakas-lakas pa niya dun sa mensahe. Totoo. Nagkakabiruan pa sila. Kumbaga, tuwan-tuwa si Tita kasi parang finally, nahanap na ni Angelica ang lalaki Partner para sa niya, kanya. At yeah. lalo siyang masaya no nakita niya. At least naabutan pa rin niya yung Yung kanyang apo, apo na yeah. si Baby Bean. Pero ang nakakaantig dun sa post na yun ni Angelica, yung kung paano niya talaga sinabing buhay, hindi lang daw talaga alam ng mga marami, pero sinasabi niya yung mami niya, yun ang kanyang lakas, yun ang kanyang lahat na hindi niya pwedeng lang yun eh. Yeah. True. Condolences kay Condolences Angelica po at sa kay mga Angelica. naiwan ni Mami Pero hindi na Annabel. sinabi ko anong sakit, Hindi na sinabi, pero ang nakarating sa akin, may mga ilang karamdaman na rin si Mami. Pero siguro baka yung, alam mo yun, mga need na maintenance or something, pero hindi na naman nila yun in-out. Tapos, sa mga gustong dumalaw or magbigay ng kanilang huling respect, nasa Eternitas Chapels and Columbarium beside St. Peter Parish sa Commonwealth ang kanyang labi. Nagsimula ngayong araw na to, August 22, pwede ang viewing. Actually, hindi nakalagay dito sa post ni Angelica kung hanggang kailan. Kung kailan ang libing or kung ano. Pero yon, simula ngayong araw, pwede nang mag-pay respect. Yun po. Kikiramay, So, ang aming pong pakikiramay kay Angelica at sa buong pamilya Panganiban. Okay mga Marites, ito na ang po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po pagsisisihan yan, mga kamarites, dahil sa Ugbo 24/7, siguradong sold ka dito! Ugbo 24/7. Present again? Eto Senator Pala. Senator Jinggoy Estrada dumipensa sa paggastang huwes sa hearing ng mga celebs na may reklamong sex offense. Ikaw na muna. Oo, kasi di ba napag-usapan na rin naman natin at nakita naman ng marami na talagang sumusubaybay. Sabi nga nila, mas tinalbogan pa yung mga afternoon soaps dahil dito sa ginaganap na Senator. Kasi nagkasabay, di ba, si Sandro at saka si Gerald. Tapos napanood ng mga tao kung paano naging parang sobrang tapang ni Senator Jinggoy na to the point na gusto niyang makuha yung sagot na gusto niya. Pag hindi niya gusto yung naririnig niya, kagagalitan niya yung nagbibigay ng testimonya tapos umaabot pa sa puntong nagmumura siya or something. So hindi minabuti yun syempre ng mga nanonood at sinasabing para ka namang umaastang ikaw na talaga yung West dyan or nasa tinatrial mo na ba yan mga ganyan na chuchu-chuchu. Tapos biglang lumabas ang latest photo is dinalaw niya sa kung saan naka-confine itong sa Senado. Si Nones. Pinipilit pa rin niyang paaminin. At the same time, nung time na yon,
humingi siya ng dispensa kasi sabi niya, hindi naman daw niya intention na, Oh, meron siyang post, di ba? Hindi niya intention na mag-blame victim, chuchu kasi di ba nakasegue ba yan doon sa Karen Davila natin? Yun po natin kay Karen Davila. Na meron pa, ito po yung unang pinost ni Karen Davila na stop victim blaming. Yan po yung dahil niyan kay yung dalawang victim? Kay Sandro at saka kay Gerald. Di ba? Kasi nga naman mahirap pag tinatanong mo na i-recollect pa nila yung mga traumatic na nangyari sa At saka, syempre, alam naman natin na sensitibo yung topic. Kaya dapat talagang medyo maingat sa pag-handle. Yun naman yung parang sinasabi ni Karen. Ang nakakaloka yung mga TikTok, kasi paulit-ulitin lang piniplay yung sinasabi ni Sandro na diring-diring ako sa sarili ko, halos maputol na po yung ari ko. Ni Sandro. Oo. Talagang, minsan may mga kababayan tayong, minsan po maging na rin kayo. Madalas. Diba? Napaka-insensitive. Hindi, minsan For the views. Yeah. Kasi gagawin nila, syempre, ginagawa nilang content. Gagawa pa nga sila minsan ng kwento ng issue para lang for the content. Correct, oo. Basta ito lang sinabi ni Karen, let me remind our senators, you serve the people, you're not gods. Do not act like it. Yun. Diba? Pero dumipensa din niya si Jinggoy. But still ako, hindi ko binili yung depensa niya. Charot! Kaibigan natin yan ha. Ako, si Jinggoy. Pero yung nakita kasi ng publiko, iba doon sa inaasahan nila dapat. Ako nga sana medyo umover o masyadong naging too emotional in a way na medyo nakaka-apekto na talaga dun sa mga sinasabi natin biktima. Ako honestly, sana nga hindi na pumunta sa Senado yung issue na yun. Pareho tayo. Diba? Dapat hindi na nakarating. May nakaalis nga, hindi natin naramdaman. Yun, dahil nga doon, binabalik sa kanila. Hinahanap pa nga isa, diba? Diba nakaalis yung isa pinapunta nga sa basement ng Senado, yung isa napalaya nila nang wala lang. May nabasa ako, benta sa akin ito nabasa ko eh. So, para daw makita, yung nakawala na, pahanap daw itong hinahanap pa rin na ngayon na may 10 million naman. Hinahanap na yung 10 million. Sino magbibigay? May nagbibigay na doon. Pati yung private plane na nagpasakay. Hindi kaya 10 million nyo kasi na pambibigay. Tapos Isang issue kayo na 10 million. Hindi kayo na pambibigay kasi. Lumalabas na nakita siya, nandito siya sa airport ng ganito. Sa Malaysia. Kaya mapakita nyo, pinalabas nyo nga. Tama. Binigyan nyo ng clearance. Diba? Baka sabihin nila, ba't napunta na tayo doon? Ang pinupoint lang namin, minsan kasi, ito totoo lang, sa Senado, kung hindi naman natin sinabing petty to, definitely hindi petty yung issue ng sexual harassment or sexual abuse or rape. Definitely hindi. Kaya lang, di ba may korte po tayo mga kapatid na mga senador. May tamang venue para sa ganyan. Doon ito pag-usapan, doon ito mabilis na aksyonan. Kasi po, mas mabilis na nakaka-aksyon yung mga dapat ang nahuhuli at hindi nakapalabas ng yan. Ngayong mga panahon na to, may kiniklaim sila ngayon na nahuli na daw yung kapatid at saka yung business partner. Oo, di ba? Ano ba yan? Ewan ko, basta dumating na raw, tingnan natin kung yung makakalis. Diyos! Aray ko. Hanapin si 10 million. Hanapin si 10 million. Hinahanap nga nagbibigay ng 10 million. Dahil dyan. Ito. Maganda rin. Talaga. Ito, Carla Villana. In so much pain and discomfort. Yes, maraming ginulat si Carla Abellana sa kanyang post or Facebook post kagabi. Tapos makikita sa post niya yung dextrose at saka kung saang hospital siya nakakonfine sa Diliman Doctors Hospital. Tapos ang caption niya parang I'm so much in discomfort and pain. Ayan, Lord, please heal me. I've been in so much pain and discomfort. So, kasi kanina nag-post ulit siya, sabi niya thank you siya. At least daw kahit 3 hours nakatulog siya. So, anong sakit? Ayun na nga. So, tinanong ko ngayon ang kanyang management, ang All Access to Artists, like si Miss Jackie, hello Miss Jackie, kung kumusta na si Carla at kung ano ang sakit niya. Ang sagot sa akin ni Miss Jackie, hindi pa raw matukoy kung ano yung sakit. So, wala pang finding. But definitely daw kasi kagabi, talagang sobrang taas ng fever niya.
Yun, ang sabi. So, sabi ko, most likely, hindi siya makakapag-taping muna ng Widow's War. Widow's War. O, malamang daw. Baka kung makabalik man, kung umokay man, baka next week na. Get So, well. pagaling ka, Carla. Carla, get Mahirap well. ang magkasakiat. Eto, Kim Chiu, hindi mapaamin ni Vice Ganda sa estado nila ni Paolo Abelino, Mr. Fu. Alam nyo naman sa It's Showtime, isa sa mga gustong-gusto nilang playtime ay si Kim Chiu. Lagi nilang inaasar, lagi nila. Lahat, lalo pag especially for you, kapag kaya nilang i-relate kay Kim Chiu, i-relate nila. So katulad na lang nitong isang eksena na parang kwento ay ipinakilala na sa mga magulang, yung jowa. So parang sinabi ni Vice kay Kim kung, ikaw ba? Ngayon nga pagpapakilala na ba? Ang sagot ni Kim, yung mga dati. Ay, paano yung ngayon? Ang sagot ni Kim, wala namang ngayon. Parang gano'n. Mamate, mawala lahat ang endorsement. Yung sabi enumerate ni Vice. Makarma, mawala endorsement, mawala movies, mga ganyan. Tapos parang change topic. Parang naimaniobra ni Kim, tapos hindi na napag-usapan. So in short, yung mga netizens sinasabi, push nyo pa, paaminin nyo pa si Kim, paaminin nyo na yung na merong Kim Pao talaga. Alam mo naman ang mga fans, sa mga fan eh. Pero hindi pa rin sinagot ni Kim at hindi pa rin niya, parang hindi siya nahuli ni Vice at sinabi nga niyang walang ngayon. Wala pa. Pero nagulat din ako kasi parang outright naman na pagdi-deny yun from Kim na wala ngayon. So hindi nga siya nakulit talaga ni Vice. Pero yung mga fans, lalo na yung mga Kim Pao, hindi sila naniniwala na wala, no? Kaya feeling nila, push nyo pa. Ako ang pakiramdam ko dyan, may usapan na yan na wala nang ganun-ganon. Kasi si Paolo ever since, wala naman talaga siyang inaamin na ito girlfriend ko, ito ganyan ko, di ba? Si LJ Reyes, sinabi. Yun, kasi may anak siya, di ba? Pero nung mga noon, mga girlfriend. Wala. After LJ, kahit yung wala kay Janine ba, inamin nila? Parang wala hindi din, no? Yun nga, parang hindi naman sila umamin, pero parang action. Nag-assume na, yes. Parang ganito ngayon kay Kim. Parang ganyan. Yung mga action nila, yung mga chung-chung. Pero malay nyo naman, dahil nga may movie sila, malay nyo, doon umamin. Pag-amin. Siyempre, ano din yan? May timeline. May timing. At saka, timeline din. Tinatimingan niya na binabagay doon sa title na My Love Will Make You Disappear. Tama ba yun? Tama bang disappear? Ay. Ano naman ito Parang memorize yun. Title nga ng hindi ko ma-memorize. Parang ganun yata ang My Love title. Will Make You Disappear yata. Parang gano'n, mahaba yung title. My love will see you through lang, alam ko. Basil Valdez. Mali pa. Marcos Season. Okay, fine. Okay! Ayun na, My Love Will Yun nga, Make. My Love Will Make You Disappear. Yun tama. See? Okay, ito na. Dahil kay Senator Tulfo, MVP, yun si Manny V. Pangilinan po, naging mabilis ang aksyon sa executive ng TV5 na nanghalay umano sa baguhang male researcher, PhD. Yun nga, actually, maraming natuwa. Kasi, kailan lang to halos nauna pa nga lumabas yung kay Sandro. Nauna yung kay Sandro, siguro mga ilang araw, saka talagang sumabog yung tungkol naman dito sa TV5 executive na pinangalanan naman. Si Cliff Ginko. Ayun. Tapos, yung male researcher na baguhan pa lang, as in, I think, kung sure kung unang job niya to. First job. But he graduated summa cum laude yata. Sa Batangas yata ito. Yes. So, nung nagreklamo tong bagets, obviously, parang ang nangyari, parang mas napanigan nitong executive dahil siya'y nawala siya yung nawala doon sa network. Chinugi siya, tinanggal na siya. Actually. So, kung hindi siya, tapos lumapit siya kay Senator Tulfo, at yun na. Talagang hindi to tinigilan ni Senator Tulfo. Ineri yan sa kanya show. Yes, hanggang sa, parang nung lumabas kay Tulfo, parang yun ang sinasabing dun lang sila parang na-shake. At medyo siguro na nila, iba na to. At saka naghamon that time si Tulfo na magre-resign pag hindi binalanse yung pag-imbestiga. Totoo. Tapos, syempre, nakarating na kay MVP. At nakakatuwa naman na naggawa ng aksyon na tinignan nila talaga kung ano yung nangyari. Sila ng investigasyon. Investigasyon. Mabilis na investigasyon. Kaya ang alam ko ngayon, natsugi na itong executive. Tapos itong male researcher naman,
wala na kasi sa TV5 eh. Meron ay parang may iba na siyang work ngayon sa Batangas yata. Susuportahan ng TV5 in a sense like for example kung kailangan ng Sinuporta nito? Silang nag-provide ng legal assistance. At bukod doon ngayon, susuportahan naman from MVP na yata to or from TV5 yung kanyang kung kailangan magpa-psychology, yung ganon, psychiatry. Siyempre, di ba, may trauma din yan eh. Yun. So, ako talaga, natuwa ako dito sa Balitang Pinost ko pa nga yan eh. Kasi sabi ko, at least yung may nakikita kang, pwede naman palang mangyari yung mabilisang aksyon. Di ba? Pwede naman palang hindi maghintay ng taon o at saka dekada. pwede naman palang hindi na paratingin sa Senado. Yan ang sasabihin ko actually. Diba? Kasi kapag talaga umaksyon, ang mga dapat umaksyon, mabilis. Mararesolba. At saka I'm sure na binalanse talaga nila kasi binalita rin natin dito na after the incident na nag-apila itong biktima, nagkaroon ng town hall meeting eh. Miniting talaga yung departamento ni Miss Lucy Cruz. Tapos nag-gather na sila ng mga ebidensya. Na dapat naman talaga doon sa kanila manggaling. Kaya kapuri-puri itong si Sir Manny V. Pangilinan, Sir MVP, dahil nagpakita siya ng ganitong sa industriya. And si Senator Tulfo, talagang ko sa'yo. Actually, sa pangyayaring to, ako, plus 10 ka dyan. Bilib sana ako kay Lucy Cruz. Pero parang medyo namansyahan, na-question dahil dito. Meron nga dito bakit naman wala man lang kahit isa nagsabi sa victim na si Lucy Cruz, paano naman daw si Lucy Cruz? Ay, siyang boss. Diba? Boss is always the boss. At ang dito, haharapin pa rin nung sinibak na empleyado yung isasampang kaso nito. Dapat. Diba? At hindi nila kailangan pumunta ng Senado. Yun. Pero pwede ba, moral lesson din to sa mga pangyayaring to. Kasi like itong executive na to, ang tagal ng binuo mong career, ang tagal ng binuno mo. Kumbaga, dahil sa isang pangyayaring ganyan. At may pamilya siya. Or tawag ng laman o kung ano man yan. May pamilya ka na hindi natin alam kung ano ang damdamin ngayon. Alam mo, di ba, minsan siguro, pwede ba mag-isip ng 100 beses? Mataas ang posisyon niya, isa siyang program manager. Program manager ng News and Current Affairs. The same way, although hindi pa naman alam ang talaga totoo, ang nangyari, yung kaysa case ni Sandro at yung dalawang independent contractor, alam natin na napakarami nilang nagawang mga TV shows sa GMA. Kumbaga, dahil sa isang beses o isang nahuli ka, ayun na. Ayaw ni Irene M. niyan na kaibigan. Hindi mo kaibigan, pinsan mo. Irene Marites. Ang nagpakulay ng 1990. Wow! Irene Marites. At nasa Palawan siya ngayon kasama ang kanyang mga travel buddies. Enjoy Palawan at ingat Sa San Vicente, Palawan. Sana all! Yun lang. Baka naman, Irene M. Free trip na raw ibibigay. Enjoy, Irene! Enjoy, Thank you, Irene! Ito, screening para sa isang beauty pageant sa Sorsogon. Dinagsa dahil sa milyong premyo. Mr. Pone. Naku, ito na nga. Sorsogon. Kasi nasa gym ako, tapos kasanggayahan. Nasa gym ako, tapos nakita ko yung isang si kagandahang Flores, si Rogel Flores, na nagtitrain ng mga beauty queens. So sabi ko, di ba tapos na? Bakit meron pa ba? Marami pala, parang all year round na yung mga beauty contest. At sa iba't ibang probinsya yan. Sa iba't ibang probinsya at yung mga mutya ng Pilipinas, Miss Grand, etc. Tapos nabanggit niya ito, na nabalitaan ko daw ba itong Miss Kasanggayahan Philippines 2024, na napakalaki daw ng premyo. Sabi ko, gano'ng kalaki ang premyo? Ayan na. 2.5. 2 million. 1.5. 1,500,000. Totoo ba yan? Legit yan? Legit? At first time daw yan, nagagawin nung yung Miss Kasanggayahan Philippines. Pero bakit nga ganyang kalalaki ang premyo? Tapos ito pa. So, syempre, dinayo ng 300 na mga kandidata. Tapos, ang chika daw, 3 million, di ba? 300. Hindi, lumalabas pag kinotal mo, ang more than 5 million. More than 5. Kasi ang ng premyo. So, ayan na. Dadayuin talaga yan. Dayuin 300. Tapos sabi ang chika, parang nire-reimburse pa daw yung mga pumunta doon sa Sorsogon. Kasi hindi siya exclusive sa mga taga-Sorsogon yung pageant. So, kahit taga-saan ka, kung fa-fly ka doon, pwede reimburse. Ay, di ba 300? Ang kailangan lang ay 53 o 55.
So ngayon, nag-announce sila na may 53 candidates. So yung 53 na yon, mamimili nga nung 5 na mananalo ng 2.5 hanggang 500. Yung mga hindi mananalo, ang May sabi, premyo pa, ayan o. may 100,000 pesos ang bawat isa. Seed money. Ang yaman ang source of good. At ito, Naalala mo, nung nag-concert dyan yung isang banda na medyo in persona ng grata nila, binayaran nila yon ng kahit hindi nag-perform. Kaya Milyones. Quiet na lang. Diba? kaya nga, tsaka, ang sabi, wala namang walang international pageant na sasalihan yung mananalo. Pwede lang daw na, kasanggayahan. Maging siya, candidate siya ng Binibini o kaya ng Miss You Philippines. Pero magpapascreen pa din siya doon. Hindi automatic. Sabi ko, ba't ang taas talaga nung... Ganun talaga. Tinanong ko nga, magkano ba yung mga Binibining Pilipinas? Mababa. Mababa lang. 100. 1M, tapos split pa yun sa 12 months. Sobrang tinalbugan ito ang lahat ng national pageant. Yeah. Diba? In fairness. Kasi kami sa Miss Ibalon sa Bicol, kay Congressman Salceda, pinakamaltaasan na kami ng 150,000, 200,000. Usually naman ganun lang pero mas tinaasan pa namin ng Binibini noon. Pero ito, bongga talaga. Diba? 2.5 Kung million, pwede nga lang ako sumali, sali ako. Ay! Kahit magpa-screen lang, may seed money ka agad na 100. Kung meron ka ng 100K, bakit nga hindi? Baka kahit walang K yan, jojoy na. Alam mo yun? True. Yun na. Anyway, pinapabati pala ni Irene M. Nang pinsan ko, ang kanya mga travel buddies na sina Nikki, J, and Marisa. Ayan, enjoy kayo. Yeah. Di ba bongga ang sorsogon sa mga nagpa-participate dyan sa Kasanggayahan Festival? True. Congratulations. Congratulations at pwede niyo po kaming i-invite dyan. Yes, kung kailangan po namin mag-host o mag-interview ng mga kandidata, tawagan niyo lamang po si Ambet Nabus at siya po ang bahalang mag-negotiate. din po ito. Oo nga! Diba? Alam mo na, i-book niyo na po kami. Siya po ang aming manager. Go! Push! Diba? Push lang, go lang ng go! Seed money na lang tayo. Ayan po, Marites, sa ating isang linggong chismis mula sa Marites University! Abangan susunod ang The Who!